Brothers and sisters in Christ, may narinig na naman akong argumento galing sa isang protestante. Ang sabi niya, bakit kaya allergic sila sa Bible alone o sola scriptura? Ba't kaya allergic kayo sa Bible alone? Pero, totoo nga ba ito? O baka naman sila ang may misunderstanding kung ano ang tunay na relasyon ng Biblia, tradisyon, at ng simbahan. Wala sa Biblia ang Bible alone. Wala kahit isang bersikulo sa Biblia na nagsasabi na ang Biblia lamang ang ating dapat batayan ng pananampalataya, brothers and sisters in Christ. Meron silang ginagamit. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 ay madalas nilang ginagamit. Oo, totoo. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-panginabang sa pagtuturo. Pero, pansinin natin, ang sabi ay kapaki-panginabang, hindi sapat o nag-iisa. Para itong sinasabi mo na ang kanin ay kapaki-pakinabang sa katawan. Totoo, pero kung kanin lang, malnourished ka. Kailangan mo pa rin ng ulam, tubig at bitamina. Ganon din sa pananampalataya, brothers and sisters in Christ. Hindi Biblia lang, kundi kasama ang tradisyon at ang simbahan na nagtuturo ng tama. Ang Biblia mismo ay bunga ng simbahan, brothers and sisters in Christ. Ang simbahang Katoliko ang nag-compile nito. Ang Biblia ay hindi bumagsak galing sa langit ng kompleto. Ang lumang tipan ay kinolekta ng mga Hudyo, pero ang bagong tipan ay pinili ng simbahang Katolika sa pamamagitan ng mga konsilyo, Council of Hippo 393 AD at Council of Carthage 397 AD. Brothers and sisters in Christ, wala pang protestante noon. Kung Bible alone ang gusto nila, dapat sana alam nila kung alin ang inspired books kahit wala pang simbahan. Pero ang totoo, kung wala ang simbahang Katolika, wala ring Bible na hawak nila ngayon. Ang Biblia mismo nagtuturo ng tradisyon. Basahin natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya nga, mga kapatid, manindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro namin sa inyo, maging sa pamagitan ng salita o sulat. Kita nyo, brothers and sisters in Christ? Hindi lang sulat, kundi pati sa salita. Yan ang tinatawag nating sacred tradition. Kung Bible alone ang tama, dapat binura na ni San Pablo ang salita at sinabi na lang, sulat lang. Pero hindi. Malinaw na parehong mahalaga ang simbahan, ang haligi at saligan ng katotohanan. Mababasa nga ba ito? Basahin natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang simbahan ng Diyos na buhay, ang haligi at saligan ng katotohanan. Hindi sinabi, brothers and sisters in Christ, ang Biblia ang haligi ng katotohanan. Bagkus ang simbahan mismo ang itinatag ni Kristo, ang may otoridad sa pagpapaliwanag ng kasulatan. Kung Bible alone, paano naman yung panahon bago na imbento ang printing press noong 15th century? Paano nakilala ng mga unang Kristiyano ang tamang aral? Walang iba kundi sa pamamagitan ng simbahan, brothers and sisters in Christ. Narito ang historical reality. Mga kapatid, allergy ang mga kapatid nating protestante sa history. Kasi mas naniniwala sila sa his story. Mga kapatid, ang konsepto ng sola scriptura ay inimbento noong 1500s ni Martin Luther. Ibig sabihin, wala sa unang 1,500 years ng Kristyanismo ang ideya ng Bible alone. Pag-isipan natin ito, brothers and sisters in Christ. Lahat ng early Christians mula sa mga apostolic fathers tulad nila Saint Ignatius ng Antioch at Saint Irenaeus hanggang kay Saint Augustine, lahat silang nagturo ng scripture at tradisyon sa loob ng simbahan. Kung totoo ang Bible alone sana, mula pa sa simula, iyon ang practice. Pero, bakit biglang lumitaw lang ito noong Reformation, noong 1500s? Malinaw na hindi ito galing sa Diyos, kundi sa tao, brothers and sisters in Christ. Ang maling bunga ng sola scriptura o Bible alone. Tingnan natin ang bunga ng Bible alone, brothers and sisters in Christ. Ngayon, mayroon tayong 40,000 mahigit na Protestant denominations na kanya-kanyang interpretation ng Biblia. Pero ang turo ni Kristo ay iisang simbahan lamang sa Matthew chapter 16 verse 18. Kung lahat pwedeng mag-interpret ng sarili, paano mo malalaman ang totoo? Gusto ba talaga ng Diyos na maggulo at hati-hati ang kanyang mga anak? Kaya mga kapatid, malinaw na hindi totoo na allergic ang simbahang Katolika sa Biblia. Ang totoo, ang Biblia ay anak ng simbahan at hindi maaring paghiwalayin ang dalawa, brothers and sisters in Christ. Kaya ang tamang formula ay scripture plus tradition plus magisterium, ang simbahan. Yan ang gusto ni Kristo. Mga kapatid, kung tutuusin, ang mga protestante ang allergy. Kasi tuwing naririnig nila ang salitang tradisyon at simbahan, nagkakarasya sila agad. Pero tayong mga Katoliko, kompleto tayo.
may Biblia, may tradisyon, at simbahan na itinatag mismo ni Kristo. Yun lamang po. Maraming salamat. Pro Deo et Ecclesia. Nawa ay may natutunan kayo sa aking video ngayong araw at paki-like and share na rin ang aking video na to. At kung may mga karagdagang katanungan kayo, please comment down at please follow also my TikTok account and subscribe on my YouTube channel. And sa mga hindi pa nakapag-follow, follow on my Facebook page. Dale's Catholic Corner. Yun lamang po. God bless us all.